In this video, update lang tayo sa price action ni BTC. Alamin natin yung dahilan kung bakit patuloy pa din nagda-drop ang price ni Bitcoin at kasama na din yung mga altcoins. Ethereum merong good news pero walang reaction ng price. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Sabi dito sa report na Bitcoin whales sold over $1 billion worth of BTC in the past 2 weeks. Galing ang information na yan sa CryptoQuant. Sinasabi dito na yung mga long-term Bitcoin holders and miners daw, sila yung mga biggest sellers in the past 2 weeks. Sinabayan pa yan ng outflow from ETF. Sa CryptoQuant kasi at Glassnode, mga on-chain analytics platform, natatrack nila yung mga wallets and holders ni BTC. So pag may nagbenta na malaki, madaling makita. At dito nga sa post ni Kiyung Ju ng CryptoQuant, ang mga long-term holders ang sellers. Nagbenta sila ng over $1 billion worth of BTC in the past 2 weeks. Sinabayan pa yan ng negative net flows from the ETF na nagkakahalaga ng $460 million in the same period. So kung itong $1.6 billion sell side na ito ay hindi nabili sa OTC market, ibebenta yan sa mga exchange na malaki ang impact sa price kung walang sapat na demand. Dahil nasa medyo mataas na price level pa din si BTC, yung demand dito ng mga large holders ay hindi ganun kataas. Bumabagal din yung stablecoin liquidity. Kapag ganun, hindi sapat ang liquidity na pumapasok sa market para itulak ang price pa itaas. At ipinapakita din sa data, nung umabot nga si BTC sa 70,000, yung mga long-term holders are selling. Makikita natin yan sa UTXOH bonds na ginagamit ng CryptoQuant, nagdi-decrease siya, indikasyon na old holders are selling. Kapag tumataas kasi yung violet na yan, traders are holding their Bitcoin. Isa pang factor na tinitingnan dito ng mga analyst ay yung nagbo-boom na artificial intelligence sector. Instead kasi na i-hold ng mga Bitcoin miners ang kanilang mga nakukuha na BTC, ibinebenta na lang nila ito at napupunta yung atensyon nila sa AI. Kasi ang dalawang sector na ito, BTC and artificial intelligence, ay parehas nangangailangan ng powerful computing chips to generate and maintain data na meron ng mga miners. At ito nga yung isa sa biggest trend since Bitcoin halving this year ay yung mga miners are increasingly diverting to AI business. Dahil nga ang mga miners nagmamine sila ng BTC to make money. At dahil bumababa ang rewards na nakukuha nila kay BTC because of Bitcoin halving, then hindi maiiwasan na maghanap sila ng ibang source of revenue. At dahil mataas ang demand sa AI, ang mga Bitcoin miners ay kumikita din from the sales of AI firms. At wala tayong masyadong catalyst ngayon para magtulak sa price pataas. Bitcoin halving is over. Hindi naman nakikita ang epekto nun agad-agad. Bitcoin ETF, tapos na yung hype dito. They could buy and sell Bitcoin. Ang catalyst na lang dito is yung rate cut. Pero posibleng isang rate cut nga lang ang maganap this year at hawkish pa ang Fed. So nakakaapekto din yon sa sentiment ng market at maging maingat ang mga investor. So hindi ito magdadrive ng excitement sa market. Siguro kung merong mag-a-announce like for example yung Apple or Meta na they will buy Bitcoin as a reserve, then malaki ang impact nun. Katulad ng ginawa ng Tesla noong 2021 na nagdulot ng Bitcoin rally. Yan yung inaasam ng mga Bitcoin maxi. At yung mga gulat factor na ito ang gusto ng mga investors and traders kasi it will drive FOMO. Let's accept the fact na yung mga tao, they don't want to buy in fear kasi against yon sa ating nature as a human. Yung konting correction na ito, marami nang nagpapanik dyan. At sa previous Bitcoin short-term analysis na ginawa natin, we already discussed this possibility. Although nasa range pa din naman siya, ang tagal niya na dito at maraming tao ang naiinip na dyan. And like what I told you, investing and trading is a game of patience. Kung mainipin ka, hindi ka talaga tatagal dito. Meron na tayong market sentiment shift dito sa area. Nakuha niya na ang liquidity dito and we don't see a bounce. Wala tayong immediate bounce, meaning there is not enough buyers to push the price up. And I expect ang bounce ay mangyayari dito kung babagsak pa siya sa 63,000 or 62,000 order block
this is a discount area. And if my assumption is correct, Bitcoin should not break the swing low sa 60K to remain bullish. Kasi kapag nangyari yun, it will invalidate our bullish short-term thesis. Overall trend, if we zoom out sa much higher time frame, nasa bullish territory pa din tayo at ang galaw na ito is just a correction inside the range. This is a classic inverse head and shoulder pattern. You don't need a perfect inverse head and shoulder. Yun ang pagkakamali ng mga newbie. Kaya siya nagiging inverse head and shoulder dahil sa failure niya makabuo ng another lower low. So kapag nag-form tayo ng another higher low dito, then mas pinagtitibay lang nito ang price continuation. At kung titingnan natin yung ibang mga alts, medyo malaki yung drop nila. Katulad ni Pepecoin, although nasa bullish trend pa din ito, pero yung retracement niya umaabot ng negative 40 to negative 50%. So Solana retracement ganun din, naglalaro sa negative 30 to negative 40%. Pero si BTC from the current swing high, nasa negative 10% lang. So ang laki ng difference. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung newbie lang kayo sa trading, matagal nang alam ito ng mga altcoin Pinoy student, na you only have to focus on one trading pair, which is BTC USDT pair, kasi mas mataas yung liquidity. So kapag nagkaroon ng volatility hindi ganun ka-wild, mas madaling i-manage yung risk. Hindi katulad sa altcoin, kahit napakalayo na ng stop loss mo or liquidation level, mahihit ka pa din. Of course, meron namang tamang strategy para doon, pero kung newbie ka nga, mag-focus ka muna kay BTC or Ethereum, mga highly liquid coin. That's how you minimize the risk. Master one trading pair first. Don't be a jack of all trade and master of none. Iba pang balita nung nakaraan ay yung US SEC ay hindi na ipagpapatuloy pa ang investigation sa Ethereum status as a security. Ang investigation na ito ay formally nagsimula noong March 2023 na may layunin na imbestigahan si Ethereum na maituturing na security. Particularly noong nag-transition ito from proof of work to proof of stake consensus na nangyari naman noong 2022. Pero hindi nga itinuloy ng SEC ang investigation na panalo naman sa panig ni Ethereum. Merong mga multiple factors na naka-impluwensya dito tulad ng ongoing legal battles nito at yung significant industry pushback. Ang consensus, isa sa mga key player ng Ethereum ecosystem, ay nag-file din ng lawsuit against the SEC challenging the attempt of the agency to classify Ethereum as a security. At ang mga legal pressure na ito along with industry advocacy and the complexities involved in regulating a widely used cryptocurrency ang itinuturing na dahilan sa desisyon na ginawa ng SEC. Pero kahit good news ito kay Ethereum, wala siyang masyadong impact sa price. Patunay lang na hindi masyadong excited ang mga investor ngayon or hindi na sila nagulat pa. Not really a big deal for them. So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.